Good day mga idol. At ito, na-setback na natin yung sasaksakan natin ng red top. So kung mapapansin nyo, itong puno na to, mula dito sa baba hanggang dyan, may mga dot. So ito yung local balibago natin na puno ng hibiscus. Ngayon, ito naman ay class A. Yan, class A yan. Ayan. Napansin nyo, makinis siya, di ba? So tingnan nyo to, yung difference niya, magkaiba. So ito may mga dot na maiitim. Ito may dot, pero mas maliit ang dot niya compared dito sa local balibago. Kaya kung kayo magpapalaki kayo ng materyales ng hibiscus, ang may advice ko mas maganda na ay red top, ah, local balibago, variegated hibiscus. So sila yung mga nagbabark na maganda, sila yung mga nagkakaroon talaga ng malalaking bark. Hindi kagaya ng class A na kahit tumanda siya makinis, hindi siya kagaya ng local balibago o yung mga nabanggit ko na talagang nagbabark. Tingnan niyo to, ayan ang kinis niya no. So ayan, ang kikinis oh, di ba? Ayan ang kikinis oh. So makikinis yung mga class A. So ginagamit ko yung class A doon sa mga puno ko na iba kasi nagma-micro siya. Hindi kagaya nung iba na massive kung mag-twigs. So ito, itatry natin ng red top na hibiscus para malaman natin kung ano yung difference nila kasi hindi pa nakabubuo ng red top na hibiscus. So ayan. So papakita ko sa inyo yung pagsasaksak. Hindi lang basta pagsasaksak yung makikita nyo dito yung gagawin ko. So halimbawa na lang, sinabi ko doon sa mga nagiging post ko, dapat ang ating pagsasaksak is nandun sa 11 o'clock at 1 o'clock. So minsan, yung number 12, nagagamit din natin yan. Depende yun sa pangangailangan ng puno. Halimbawa, kagaya nito. Yan. So ito, gagawa kasi ko rito ng pseudo apex. So yan, kasi itong branches na to ay napakalaki para dito sa main trunk. Naglalaro siya ng 80 to 90%. Ang laki dito sa main trunk. Kaya dapat magkaroon tayo rito ng apex sa part na yan. So maglalagay tayo ng apex dito para lumabas yung kanaturalan ng puno. Hindi siya maging triangle lang. So yun siya. Tapos ito rin, yung nasa likod na to. Malaki din yung branches na to. So dapat magpalabas din tayo dito ng pasilip na pseudo apex. So bale, ang mangyayari sa kanya, hindi siya natural na puno. Ang mangyayari ay magkakaroon ng mga apex-apex siya. Hindi siya magiging triangle. So, ito tayo magsimula. Lahat ngayong mga pinagputulan na yan ay ating lilinisin yung mga pinagputulan. Example, ito, natin niya yan. Yan, magaspang kasi yan eh. So, pag naghilom yan, magaspang din yung magiging keloid niya. So, yan, tinatanggal yan. Nililinis yan. Lilinisin muna natin maayos yan, ganyan. Para makinis yung pinakadulo, pag naghilom siya, maganda. So, yan. So, nalinis na natin siya. Pwede na itong saksakan ngayon. Isa na yan. Okay, tapos na natin linisin. So, ituturo ko na sa inyo yung pag-grab ko at yung tamang paglalagay ng mga isasaksak natin. So, ayan. So, for example, ayan, top view tayo. Ito yung front niya. Yan yung front niya. Tapos, top view. Okay? Ngayon, ito, yung branches na to, yung primary na yan, ay, primary, secondary. So, secondary to. Ngayon, pag nagsaksak tayo, limbawa na lang, hindi tayo pwede magsaksak dito sa kabila. Kasi pag dito natin sinaksak sa kabila yan, sa 1 o'clock, ang mangyayari sa kanya, dito unang palo ng branches mo papunta dyan. So open to, napakalaki ng space na yan, di ba? Pangalawa, ang pangit nung kasi, yung mangyayari sa kanya dito, yung keloid niya, nakaganito, nakaganyan siya. So matatabunan natin to, pwede siyang mangyayari, pwedeng bumukol to. Dahil yung ano nun, pipilitin natin siyang dali na papunta dito. So kasi pag dinala mo dito yan, mangyayari, magkakaroon ka ng sanga dito, magkakaroon ka ng sanga dyan sa part na yan. Dahil nga open siya, di ba? So ang gagawin natin, ang tamang pagsasaksak nito, kung saan yung negative space, kagaya nito, ayan, negative space yan. Dito tayo magsasaksak sa 11 para yung number 1 nito dito pumunta. Ito yung number 1. Then ile-layout natin, papunta dito, dito pa lang mapupunta yung number 2. So malayo ngayon yung pupuntahan ng number 2. So nandito yung number 2 sa part na to. Kasi kung dito tayo magsasaksak sa 1 o'clock, ang mangyayari sa kanya, dito siya pupunta. So makukubera natin yung trunk. So magkakaroon tayo ng eye poking sa front. So yun. So kung magsisimula tayo ng pagsasaksak sa 11 o'clock dito. So pag dyan tayo nagsaksak, so eto ang saksak nito 11 o'clock din.
So ayan, 11 o'clock din siya. Kasi yung movement, ang layout natin, kung ang flow ng layout natin is papaganyan, so ito rin, papaganito rin. So kung yung 1 mo ay nandito, yung 1 mo nandito. Nilagyan ko ng palatandaan. So ayan yung 11 o'clock, 1 o'clock. Tapos, pag nag-open na tayo, so ito siya, ayan, lalagay ko ulit para makita nyo, ayan. Ayan siya ngayon, ayan. Tapos, ito yung kailangan na sanga. Kung mapapansin nyo, daming node. Oh. The more maraming node, mas malakas siya. Kasi pag yan, nabuhay lahat ng node na yan, hahatak yan lahat. So pag humatak yan, mas mabilis maghihilom kapag ka maraming nodes. So yun, ayan siya. Ayan. So ito 1 inches. 1 inches yung kailangan ko. Ayan. So ayun yung taba niya. Ayan. Tapos, ito yung pag ano nito, ingat kayo dyan. Kasi kailangan dyan manipis lang. So napakatalim ng gamit natin. Ayan. Yung isa makapal, yung isa manipis. Ito yung tinutukoy ko. So, ayan. Ito yung balat na yan. Makapal at saka manipis. Ito yung papasok dun sa loob. Ito naman yung makapal sa labas. Ayan. So, mapapansin nyo, di pa pantay, oh. Diba? Babaan pa natin itong part na to. Ayan. So, ayan na siya. Ngayon, sasaksak na natin to. Lalagyan natin. Mapapansin nyo, ayan, oh. Ito, balat to, balat. Iniwalay ko lang yung balat dito sa kahoy. So, ito yung manipis. Ito yung manipis. Ito yung papasok. At ito naman yung sa labas. Ayan. Nabalat ng konti. Ayan mga idol. Ayan na siya ngayon. So nasa 11 o'clock siya. Ngayon pag nabuhay to, iangat ko lang ng konti yan. Iangat ito ng konti. Para pagka nandito tayo sa front, kita pa rin yung mismong trunk nung sinaksak natin. Hindi siya tagunan na ganito. Ayan. Kaya siya nasa 11 o'clock kasi ganito mangyayari. Pag ito, nabuhay na to, pwede nang i-wire, iangat natin ng konti itong part na to. Ito. Iangat natin ng konti yan. Kaya maliit lang ang kailangan ko para ma-move ko pa to. Ngayon, kung hindi na kaya, yung node na yan, yan na ang kukunin natin, papaakyat. Ngayon, ito ang purpose niya. Bawa, ito. Kapag nasa front tayo, kapag nasa front kasi tayo, ito yung ano, tinatawag kong tronco, ito, yung baba na to, ito, yung baba na yan. So, pag nandito tayo sa front, ayan, kita pa rin siya. Ayan. Kaya kinakailangan 11 o'clock siya. Ayan. Kita pa rin siya. So, hindi siya dapat nasa number 12. So, ayan. Yan yung number 12. So, ito yung number 11. Nakita pa rin tong baba na to. Ayan, kita pa rin siya. Kasi kung gagawin mo 10 o'clock yan, ito na lang ang kita, yung parte na yan. So, mas maganda kung may papakita natin o may present natin tong part na to. So, ayan. Nakaganyan siya. So, yun. Kaya, 11 o'clock. Ngayon, ito na. Balik tayo doon ulit sa sinabi ko. Kung sinaksakan mo to ng 11, itong isa na to is 11 din. So, ayan. So, tapos, ang sabi ko, pwede kang gumamit ng 12, kagaya nito. Ito ay pseudo apex. So, dyan tayo magsasaksak sa taas. Sa taas tayo magsasaksak sa number 12. So, ayun. So, doon lang naglalaro yung pag-graph natin. 11, 12, at 1 o'clock. So, yun. So, ito yung gagamitin natin tape. So, ito, na ano yun, nababanat dyan. So, ito ay para film. Yan, may makita kayo sa Shopee niyan.
Meron tingi, meron ding isang bultong ganyan karami kaso mahal ito, nasa 4,000 to eh, yung isa na to eh. So marami to dati. So matagal ko nang gagamitin to. Ngayon, kung nandito yung biyak natin, dito tayo magsisimula. So ayan, dito tayo magsisimula mag-ikot niya. Ayan. So ayan, tinakpan ko to para mag-moist, maging fresh. Hindi siya yung ma-dry sa hangin o ano. Ayan. Ayan na siya ngayon. Lagyan na natin ng tape. Tapos ito ay natutunan ko to kay paring Alin Bunag. Shoutout sa'yo pare. Ah, Lalagyan natin ng electrical tape kaysa wire. Kasi nga, totoo naman, nakita ko naman yun. Kasi dati ginagamit ko dito, wire. Lalagyan ko ng 1.5 yung paikot, tsaka ko ilalak. Ang problema, nagkakaroon siya ng ano, matagal ko kasing ano yun, tinatanggal eh. Bago ko tanggalin yun, naka first layout na ako. So sa second layout, doon pa lang ako magtatanggal ng lock dito. So ang gagamitin natin ngayon ay electrical tape. Electrical tape, sorry. Ayan. Para hapit na hapit siya at maganda yung magiging hilom ng saksak natin. Yung pagka-grab. Ayan. Ayan na siya. Tapos na. Ayan na mga idol. Natapos na natin ang pag-grab ng red top sa aking puno. So mapapansin nyo, nagtanggal ako ng isang sanga. So ayan kasi, babara dito yan sa part na yan. Then, dito kasi pagka kumuna tayo ng sanga dyan, magpapasok tayo ng isang sanga dito. So siya yung papalit sa sanga na tinanggal natin. Tapos, ang kagandahan, masisilip ngayon yun, isa na yun nasa likod. So magkakaroon tayo ng depth sa taas na tinatawag. Tapos meron tayong depth dito sa ilalim, ayun. Ayun yung depth, ayun, isa na yun. So pupunta dito yan. Tapos yung pagkasunod-sunod ng ating pag-graph, kung mapapansin nyo, ayan, ito, nasa 1 o'clock. Ayan, nasa 1 o'clock to. Kasi kaya siya nasa 1 o'clock, gawa ng ito ay pupunta dito. So, pupunta dyan. Tapos ito naman ay pupunta doon. Ito naman ay pupunta dito. Kung mapapansin nyo, ito nasa gitna. Ayan, gitna ng dalawa na yan. Ayan. Tapos, pag nandito naman tayo, ito naman ay gitna. Gitna naman ng dalawa na yon. Ayan. Tapos yun, apex. Ayan. Tapos, ito yung sinabi ko kanina na pag nagsaksak tayo ng 11 o'clock, ayan, 11 o'clock pupunta yan. Ito, 11 o'clock din yan. So, ayan, 11 o'clock. So, tapos, balik tayo sa 12 o'clock. So, gamitin din ng 12 o'clock pagdating sa apex. So, ayan. Nasa 12 o'clock yan dahil papataas siya. So, hindi siya mali. Kumbaga, may gamit din yung number 12, yung 12 o'clock. So, ayan. Ano siya? Yan yun dati, oh. Ito lang yan. Ito lang. Yan lang yan. Wala itong sanga na to. Wala yung sanga na yan. So, palaki natin to. Saka, ayan, palaki natin yan. Ayan. Tapering siya. Malaki. Biglang liit. Oh. Nanggaling sa ganito. Tapos, gating-ting na lang sa taas. Ayan. So kaibigan, maraming salamat sa inyong mga panonood at suporta. At kung hindi pa kayo naka-like and subscribe sa aking YouTube channel, pakipindot na lang po. Maraming salamat po sa inyo. Thank you.